binigyan ako ni Telma ng isang green barley. Tapos sabi niya, i-take ko daw yun dahil alam niya diabetic ako eh. Ito po, binigyan niya pa ako ng ganito, tapos may kasama po itong mga babasagin. So, hindi ko naman po pinansin. Talaga hindi ko pinansin magagalit si Telma. Hindi ko talaga pinansin. Nilagay ko po sa ibabaw ng, nilagay ko lang sa ibabaw ng tokador. Tapos, yun nga ako, December, may tumubo sa akin, butlig lang siyang maliit. Tapos, lumaki na siya. Malaki. Mamaya, ipapakita ko. Okay. Tapos po, nag-take pa ako kaagad ng antibiotic. Hanggang January, akala ko sasabay yung pagputok ng pigsa ako sa bagong taon, pero hindi pa rin. Second week ng January, parang naiba epekto sa akin ng antibiotic kasi may nagsabi sa akin, nag-antibiotic ka, 1 month na, dapat ang antibiotic hanggang pinakamatagal na 1 month. Nagpa-doktor ka na ba? Ganun, baka makutulang ka na ng paa. Natakot na ako. Parang iba na epekto ng antibiotic sa katawan ko. Parang naging irritable ako, na ganito na yun. Basta maraming epekto. Ngayon, nung nanood ako minsan ng TV, nakita ko yung green barley kasi nasa ibabaw, pero yung TV nasa ibabaw, nakapatong siyang gano'n, hindi yung sa TV siya nakapatong. Tapos sabi ko, lagyan ko nga itong tubig. Nilagyan ko ng mineral water. Tapos nag-take na ako yung sa cup niya, 2 cup. Basta sabi ko, natuloy-tuloy ko lang yung pag-inom. Tinigil ko ang antibiotic. Mga 1 week lang, napapansin ko parang nag-ano siya, lumiliit. Tapos natutuyo. Ngayon sabi ko, sige, inuloy ko pa. Naubos ko na yan. Dati, dalawang takip. Halos naubos ko na, masarap eh, sabi ko. Tapos the next ko si Noel. Sabi ko, Noel, alam mo, miracle pala yung binigay niyo sa akin green barley. Sabi ko, kasi natuyo yung sugat ko. Sabi ko, hindi ako nag-antibiotic na. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya, yun nga daw. Yun nga, tuloy-tuloy ko lang daw. Wala bang overdose to? Kasi hindi ko nasunod yung nakalagay kasi 1 tablespoon ba? Nasusobrahan ko, sabi ko nung inom. Okay lang yun. Tapos eto, tuyo na po yung tapos tinutuloy-tuloy ko pa rin. Bali, nakaubos na po ako ng 2, January pa lang. Tapos sinubukan ko yung green barley, tinutuloy-tuloy ko pa rin yung insulin niya. Ang pinaka-fear ko lang kasi minsan tumataas, minsan naman bumagsak ng todo. So, sabi ko, siguro mga 3 times na bumagsak yung sugar niya, sabay kong ginagamit yung green barley tsaka yung insulin. So, iniisip ko siguro kailangan hintuan ng isa. Since gusto ko talagang matigil na yung insulin, kasi ayoko rin maging dependent siya sa insulin. Kasi ang sabi ng doktor, lifetime na daw na mag-i-insulin siya. Ayoko namang umabot sa ganong punto. So, ang ginawa ko, tinigil ko ang insulin at tinuloy-tuloy ko ang green barley. For 1 week, na-notice ko na mas nag-normalize yung sugar niya mula nung ginamit ko yung green barley. So, after nung 1 week na yon, tinuloy-tuloy ko na ang gamit at hindi na ako gumamit ng insulin. Hanggang ngayon, siguro mga umabot na ng 3 months o mahigit pa, hindi na kami nag-i-insulin. Hindi na rin kami nagpi-freak. Normal na rin ang condition niya, kaya lang mini-maintain ko pa rin yung green barley. Hanggang ngayon, nag-green barley pa rin siya, twice a day pa rin, morning tsaka evening bago mag-breakfast tsaka bago mag-dinner. Pero wala na kaming insulin, hindi na kami nagpapa-check up, masigla na siya, back to normal na ang kilos niya, lahat ng activities, ginagawa niya na, hindi na siya kakakakitaan ng pagod, hindi na rin siya nalalambot, at ang pinakamaganda pa doon, nakakain niya na yung usually, mga favorite niyang food, kahit pa konti-konti. Kahit na kumakain na rin siya ng chocolates, ng cakes, minsan nagsa-soft drinks na rin siya. Pero okay pa rin, normal pa rin ang reaction ng sa katawan niya. Wala, kumbaga, okay yung naging ng green barley. So nawala yung insulin, nawala yung ampalaya capsule, green barley na lang mini-maintain namin. Sa ngayon, tinutuloy-tuloy pa rin namin yung green barley kasi sa tingin ko yun talaga ang nakatulong sa pagaling niya. So,
kumbaga, napatubalian namin ang sabi ng doktor na lifetime siya magtitake ng insulin. Salamat sa Green Bar. So, hindi po ako ganito noon na lumakad. Yung dalawang daliri po ng paa ko, talagang hindi ko naghihilom yung sugat kahit na betadine. Nag-i-insulin pa ako before. Uncontrolled yung sugar ko. Pero ngayon po, nung umiinom na po ako ng barley, yung sugat ko, biglang naghilom na siya, hindi na ako siya dinudugo. Kasi internally, tinitake ko nga. Externally, tama po yun. Yung konting juice dun sa iniinom ko, inano ko ng bulak, tapos yun ang pinakaano ko ng kwan, instead of betadine. So, yung kinabukasan, nagtaka ako, para bang nag-ano siya, nag-close yung sugat, hindi na nagdudugo. Yung isang, kasi naputol na ko yung daliri ko, pero hindi ko pa alam yung barley nun. Year 2006, so. Yung maganong daliri ng paa ko, yung parang laman nun, parang biglang gumanon, tumasig na gano'n. Tapos yan, naghihilom na ho siya. Hindi na po, yung natanggal na yung parang pinakanan. So ngayon ho, nakakalakad na ako maigi. And then, ayun. Before, ngayon ho, hindi na po ako nag-insulin. Wala na akong gamot, na-stop ko na. Barley lang ang iniinom ko. Gaano katagal po yun bago mangyari na itinigil niyo po yung insulin ninyo at saka yung gamot po ninyo? Nung nag-start na po ako uminom ng green barley, Tinigil niyo na po agad? tinigil ko na kasi masakit ng injection. Okay. Ikaw mismo mag-inject. Pero wala naman po kayong naramdaman na kakaiba or parang Wala po, actually, nanghina kayo or ano? Dati po nahihilo ako even na nag-i-inject ako. Okay. Oo, Pero nung tinanggal niyo po yung insulin ninyo at saka ipinalit niyo po yung green barley, Oo, wala po po, kayong wala. naramdaman na panghihilo? Wala or po, hindi na ako nahihilo. Ang dami ko na akong nagagawa. So, sa bahay. ibig sabihin parang lumakas po kayo? Ganun po ba? Ay, talaga po. Yung strength ko talagang lakas-lakas ko. Paano niyo- Nga sila sa bahay. Oo. Dahil sabi nga, Mami, lakad ka na naman ng lakad. Ito ka na naman sa ospital. Sabi ko, hindi. Parang talagang gumaling ako. Nag-aalala lang yung mga anak ko. Akala nila naglalakwat sa ako. Hindi. Anong ginagawa niyo po ngayon? Ay, naku, napakarami ho. Nasisinop ko na lahat yung mga yung mga documents, yung mga sinop ng sa loob ng bahay. Okay. So, ano pong masasabi niyo po doon sa mga taong, mga kagaya rin po ninyo na nabiktima po or nagkaroon problema sa diabetes po? Meron po ba kayo ma-share para sa kanila? Talaga po parang itong green barley, miracle po talaga. Parang talagang naging sa buhay ko. Ganon. Kasi, kahit yung mister ko na na magbantay sa ospital noon, ngayon wala siya, nasa ibang bansa. Binabalita ko through telephone lang. Sige. Tapos, na-share ko na po ito sa mga asawa ng kasamahan ng mister ko. Napadala na rin po sa Libya yun. Meron na umiinom. Okay, so thank you very much po. Thank you very much po. Okay.